Okay, tingnan lang po natin, no? So, tinalakay po natin yung part 1 at ang ating pong pinaka-keyword ay mature, no? Sa Ephesians chapter 4, di po ba? Sino nakakaalala ng ating mga puntos? Matured po. But today, ang tatalakayin po natin ay yung part 2, no? Yung part 2 po. Tungkol saan yung part 2, no? Nais po ng Lord na tayo po ay hindi lang po mag-matured, no? Tayo po ay lumalim pa, no? Lumalim pa po. Kaya nga yung topic natin, going deeper, growing stronger, and building together in love. So yun po yung ating tinatalakay. At ngayon po sa part 2, no? Ang ating pong titingnan ay tungkol po sa isang paglago o paglalim, pag-ugat, no? Kung inyo pong naalala, tinatalakay po natin yung sinabi ni Pablo, no? Sa ano po 'yon, sa Philippians. Pero ngayon po, darako tayo sa 1 Corinthians chapter 3, no? Yan po. So beginning with verse 5, ready na po yung aking PowerPoint. Ready na po ba kayo? Tutukan po natin yung salita ng Diyos. No, sabi po dito, after all, who is Apollos, who is Paul? We are only God's servant through whom you believe the good news. Each of us did the work of the Lord gave us. 1 Corinthians chapter 3 verse 5, New Living Translation. Verse 6 po, kayo naman na magbasa. Ayun, sabi po sa wikang Tagalog, si Pablo daw po ang nagtanim ng bini, no, sa inyong mga puso, at tapos, si Apollos naman daw po ang nagdilig, pero ang nagpapalago, sino po? Ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang magpapalagaw sa iyo, kundi si Lord. No? Verse 7, it is not important who does the planting. Hindi daw po mahalaga kung sino ang nagtanim. No? Naalala niyo po ba yung kanta? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di rin namang makaupo. Ang masakit dito, nagtanim ka, nagluto, nagsaing, pero iba ang kumain. Tuloy po natin ang pagbabasa. It is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. No? So dito po ang pinaka-issue sa 1 Corinthians chapter 3, mayroong division eh. Bakit po? Naghahati-hati yung mga membro. Yung isa po sa grupo, yung isang grupo kay Apollos, isang grupo kay Paul, isang grupo kay Peter, at may grupo nagsasabing, basta kay Kristo kami. Pero dito po, tinutuwid niya yung ganung kaisipan. No? Sabi mo sa katabi mo, walang kanya-kanya dito. No? Walang division dito. No? Tayo po ay pinagkaisa ng Diyos para patuloy na lumago. Ulitin ko po yung last portion ng verse 7 ng New Living Translation. What's important is that God make the seeds grow. Verse 8, kayo naman po. Wow! Ang ganding po, ano? Excited po ba kayo na tumanggap ng reward? Diba? Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, no? Be steadfast, be immovable. Your labor in the Lord is not in vain. Hindi daw po sayang. Kaya po, ngayon pa lang, nasahin nyo na. Sabi mo, may reward yung hard work mo. Amen? Tuloy po natin. Hanggang verse 8 lang po pala yun, no? Okay po. Nasobrahan ko eh. Kala ko hanggang verse 9, verse 8 lang pala po. So, sa Matthew 28, nasaan na po ba ako?
sorry po, oh, oh, yan po, papaayos ka muna saglit. Tayo po ay dumako muna sa panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. We pray, Lord, for your anointing. We pray for your wisdom. We pray for your knowledge. Give us the illuminating power of the Holy Spirit so that we can be able to understand what you want us to do and what you want us to perform in the kingdom of God. Father God, we thank you for this wonderful hour. Continue to bless each every one of us, especially those who are on the online. Saan man po silang naroong lugar, pagpalain niyo po. Ano man kanilang ginagawa, we pray that they will focus in the Word of God. At naniniwala po kami, may gagawin ka sa aming kalagitnaan. We give you back all the praises and we give you back all the glory in Jesus' name. And everybody says, Amen. Makita po natin na ang layunin po ng Diyos ay lumalim tayo at mag-ugat sa pananampalataya. Andiyan po ba kayo? Becoming deeply rooted in your faith. Number 1 po, discipleship is a must. Sabi mo sa katabi mo, alagad ka ba o alagain? Sino po dito mga alagad na? Taas na ka na kamay. Yung nasa online po, alagad po ba kayo alagain? Pag alagad po, hindi yan tumitingin sa panahon. No? Kahit po umulan, kahit bumabagyo, pupunta sa gawain yan. Amen? Kasi alagad yan eh. Pero yung alagain, naku, nagpapasundo pa yan. Sabi mo sa katabi mo, salamat, alagad ka na. So number 1 po, discipleship is a must. Sabi po sa Matthew 28 verse 19, sabay-sabay po tayo. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat daw po ng kapangyarihan sa langit sa lupa, kanino na po binigay? Sa Panginoong Jesus. No? Yan po ay sa NIV version. Verse 19, sabay po. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Ito po ang maganda sa boss natin. Pag may pinagawa siya, kasama siyang gumagawa. Amen? Meron po ba kayong boss dyan sa office? Utos lang ng utos? Ang hirap po nun, di ba? Utos lang ng utos. Pero si Lord, pag may inutos, kasama siya. Kasama siyang gumagawa. Bakit po? I am with you always to the very end of the age. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Sino po nakaranas na sa inyong iniwan? Wala ba dito yung nang iwan? Di ba? Ang hirap nung iwan ka eh, di ba? Kala mo kasama mo, pagdating po sa ere, iniwan ka. No? Bakit nga po nagkagalit si Silas, si Barnabas at saka si Paul? No? Bakit po? Sinong dahilan ng pagkakaroon nila ng alitan? At hindi lang po alitan, sabi po, matinding alitan. Sino po? Dahil po mayroong nang iwan. Sino nilang iwan? Anong pangalan? Peter? Guess? Another? Kamag-anak po ni Barnabas eh. Sino po yon? Sumulat po ng Ebanghelyo. Ilan po ba ang sumulat ng Ebanghelyo? Di ba 4 lang? No? Una, ano po yung unang Ebanghelyo? Matthew. Pangalawa? Mark. Pangatlo? Luke. At panghuli? John. So sa palagay nyo, sino sa 4 na yon ang nang-iwan? Si Mark. Tama po. Si John Mark po, iniwan sila sa misyon. Kaya nung muli po silang babalik doon sa mga pinantahan nila pagmimisyon,
ayaw nang pumayag ni Apostol Pablo na muling isama si John Mark. Pero dahil kamag-anak po siya ni Barnabas, Barnabas persists na isama. Kaya nagkaroon ng mainitang pagtatalo at naging dahilan ng paghiwalay nila. Sabi mo sa katabi mo, mahirap iwanan. Kala mo kasama mo hanggang dulo, pagkatapos, kalagitnaan, wala pala. No? Tandaan niyo po, sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Sa Acts 1:8 po, sinugurado ng Lord na hindi talaga mangiiwan ka eh. Bakit po? Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea. Yung Jerusalem po, yung bayan eh. This is the capital city ng Israel. Pagkatapos po, Judea is the province, and then yung susunod na probinsya is Samaria, and up to the ends of the earth. Paano mo magagawa yon? Kasi may katuwang ka. Sino po katuwang mo? The Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit. Tinitiyak po niya na kaya mong tapusin yung gagawin mo. Bakit po? Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Acts chapter 4 verse 12. Sabay-sabay po nating basahin. To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Nung panahon po namin ni Apostle, ang tawag po sa mga preacher, one-man band. Bakit po? Kasi siya na ang MC, siya pa ang opening prayer, siya pa ang magigitara, siya pa ang magpapakanta. Since na hindi kami marunong maggitara ni Apostle, nagpapakanta naman kami. No? Kanya lahat. Siya na ang preacher. Pagkatapos po, siya na ang closing prayer. Siya lahat. No? Kaya ang tawag sa amin, one-man band. No? Pero ngayon po, hindi na pwede yun. Bakit po? Dapat lahat gumagawa. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kabahagi ka ba sa paggawa? Meron po ba kayong alam na bahagi ng katawan nyo na walang pakinabang sa inyong katawan? Meron? Ingrown? Kaya inaalis eh, no? Pag hindi mo inalis, ano mangyayari? Masakit, di ba? So wala pong bahagi ng katawan na walang pakinabang. Lahat meron yan eh. Di ba? At inilalagay yan sa dapat kalagyan. Isipin niyo po yung ilong nyo kung nilagay sa tuktok. Ano mangyayari? Di lahat ng ulan salo nyo. Di ba? Talagang perfecto ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. No? Sabi mo, perfecto talaga ang Diyos. No? Hindi po aksidente kung bakit narito ka. Di ba? Hindi po aksidente pagiging VIP ni Brother John. Di ba, Brother John? Hindi aksidente kung bakit ka... Sino nag-invite kay Brother John? Wow! No? Sabi mo sa katabi mo, may invite ka ba? Buti pa yung ating isang kapatid, may invite eh. Sabi mo sa katabi mo, sa susunod mag-invite naman tayo. Wala yung aking mga kabads dito Wala tuloy yung kape namin eh. Asan ba si Kuya Bong? Kanina ko pa hinihintay eh. Wala. Mayroon palang lakad. Sige na nga, balik na po tayo dito. Naiwanan tayo ni Kuya Bong ngayon Sa kanya naglakad yun. Kuya Bong, saan ka man naroon? Huwag ka magagalit. Verse 13. Sabi po dito, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become matured, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Tandaan niyo po, hindi gusto ni Lord na ibahagi yung konti lang ng kanyang bahagi. Ano sabi dito? 1/4, 1/2, 3/4? Ano sabi po? Full. Di ba? Punong-puno. Fullness of Christ. Yun po yung nais ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo sandali. Sige, tingnan niyo po. Sabi mo sa kanya, puno ka na ba?
Meron pong familiar quotation about discipleship. Tingnan natin. Discipleship is the process of becoming who Jesus would be if He were with you. Sino pong nagsabi niyan? No. Kala ko si Dallas Maverick eh. Si Dallas Willard. No? Discipleship is the process of becoming who Jesus would be if He were you. Sabihin mo sa iyong katabi, disciples ka na ba? Sabi po ni Scott McKnight, ganda ng pangalan po, King Jesus Gospel. What I heard was that you can have the one without the other. That you can be saved and not be a disciple. Hindi raw pwede na hindi mo makuha to. No? Hindi po pwede na save ka pagkatapos hindi ka naglilingkod. No? Kaya ka niligtas para ka maglingkod. I smell a theological rot in that claim. No? Pag sinabi mong theological rot, anong ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng rat? Daga. Ibig sabihin, hindi maganda po yun. No? Hindi maganda na niligtas ka pagkatapos hindi ka naglilingkod. No? Tingnan niyo po lahat ng mga ginagawa ni Jesus ng himala. Ang kasunod po niya, follow me. Follow me. Diba? Lagi yung kasunod po may salitang, sumunod ka sa akin. Diba? Maglingkod ka sa akin. No? Sino po mga Bisaya dito? Ano po ba sa Bisaya ang lingkod? Upo. Ano ibig sabihin ng upo lang? Walang ginagawa. Nagbubutas ng bangko. Wala po sa langit na magbibigay ng gintong upuan dahil nakaupo ka lang lagi. Sabi nung awit ni Engineer Earl, no? Simbawe. Simba, tapos uwi. Ulitin ko po, hindi ka niligtas para umupo lang. Ikaw ay niligtas para maglingkod, para maging disciples. Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Di ba? Ang tindi niyan. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Tandaan niyo po yung mission natin, di ba? Our goal is maturity, no? Our church is a family and the goal is maturity. At pag matured ka, hindi ka maglilingkod. Hindi ka pwedeng maging hindi disciples. Amen? Sabi po ni Dwight L. Moody, sabay-sabay natin basahin. Church attendance is a vital to a disciple as transfusion of rich, healthy blood to a sick man. Diba? Yung mga may sakit po, lalo na po yung kinukulang ng dugo, para lumakas at mabuhay, kailangan ng blood transfusion. Sino pong nakaranas na ng ganun? Sinalinan siya ng dugo. Ay, salamat naman po. Wala pang naoperahan. In Jesus' name, walang maoperahan. No? At, bakit? Ay, hindi ka sinalinan. So, hindi mo pa naranasang salinan. No? Para mabuhay yung isang tao, kinakailangan salinan siya ng dugo. Di ba? Yung mga na-aksidente o kaya inuuperahan. So, lalo na po yung mga may sakit, no? Sa dugo. Di ba? Ano yung sinasalinan ng dugo? Anong sakit yun? Leukemia, di ba? Dialysis, ano yun? Sa kidney yun, yung ano po, leukemia, di ba, sinasalina ng dugo. So, pagka ang tao daw po, dumadalo lang, pero hindi naman po disciples, delikado po yun, no? Unti-unti raw po, manghihina yun. No? Manghihina po talaga. Pag gayon lagi ka lang nakaupo, subukan nyo po. 1 taon, nakaupo ka, 2 taon, 3 taon. Wala kang gagawin sa buong buhay mo. Nakaupo ka lang. Anong mangyayari? Manghihina ka, di ba?
kain upo, kain upo, kain upo, kain upo, kain. Wala kang gagawin. Ako, madali ang buhay. Di ba? Oo, madaling ma-expired. Bumalik na naman yung expired natin. Okay po. Sabi ni A.W. Tozer, only disciples can make a disciple. Sabi mo, totoo ka bang disciple? Dapat mag-produce ka ng disciple. Amen? Hindi po pwedeng isa lang yung nag-i-invite kada linggo. Dapat may lagi tayong invite. Kung mga na-invite mo ba naman, kasing pogi po at kasing ganda ng mga nag-i-invite. Diba? Di dadami ang pogi dito. Dadami na tayo. Isa lang po ang pogi dito pag naandito si Apostle eh. Pero papayag po ba kayo na isa lang ang pogi? Dapat maraming pogi. May naalala akong artista kay John eh. Sinong kalok-alike niya? Sinong kalok-alike ni John? Sino? John Cena. Mahilig sa wrestling. Tuloy po natin. Sabi ni Z.S. Lewis, until you have given up yourself to Him, you will not have a real self. Naniniwala po ba kayo doon? Hanggat di mo sinusuko ang iyong sarili sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng totoong ikaw. Ng totoong ikaw. Amen? Minsan, meron po isang tao na ang pangarap po niya ay magkaroon ng kotse. Talagang pinag-ipunan po niya ng pinag-ipunan yung kotseng yun. At nung mabili na po niya, excited siya na manayuhin. At habang nagmamanayo po siya, biglang huminto yung kotse niya. Sabi niya, ano bang nangyari? Kabago-bago lang nito. Ito pong taong nag-ipon ay isang mekaniko, magaling na mekaniko. So, ginawa po niya yung kotse na bagong-bagong kabibili lang niya. Pero hindi niya makita yung sira. Ang tagal na po niyang tinitingnan, ano bang diferensya nito? Tinignan niya yung battery, tinignan niya lahat. Wala siyang makita. Pero hindi pa rin po nag-i-start yung kotse niya. Sa tagal na paggagawa niya, paghihintay, bigla pong may pumarada na isang sasakyan sa harapan niya. Medyo naka-business suit po. Isang businessman yung pumarada sa kanyang harapan, sa unahan ng kanyang sasakyan. Tapos sabi sa kanya, pwede po ba kayong aking tulungan? Sabi po, ano bang nangyari sa inyong sasakyan? Ewan ko po, kabibili ko lang ito, bigla na lang huminto eh. Tapos sabi nung may-ari ng kotse, hindi ko alam kung bakit eh. Pwede ba akong tumulong? Tapos mawalang galang na po, sino po ba kayo? Sabi niya, isang businessman. Ako po'y isang mekaniko, pero kanina ko pa ginagawa to, hindi ko maayos. Meron po ba kayong alam sa kotse? Kung kayo'y businessman, sabi niya, tingnan ko lang, baka subukan natin. In short po, tinignan po nung businessman yung kotse. At pagkatapos po, sabi niya, okay. May kinalabit lang po. Sabi niya, sige nga, try mong i-start. In-start po nung mekaniko na nakabili ng kotse. Nag-start! Nagulat siya. Sabi niya, anong ginawa mo? Ako yung mekaniko, ang tagal-tagal ko ng mekaniko, hindi ko nagawa to. Pero ikaw, tinignan mo lang, alam mo na, sino po ba kayo? Alam niyo po kung sino yung taong kausap niya? Sabi niya, si Henry Ford. Anong pangalan ng kotse niya? Ford. Yung palang tumulong sa kanya ay yung mismong gumawa ng kotse niya. Alam niyo po, ang Diyos ang gumawa sa atin, siya lang ang pwedeng mag-ayos ng buhay natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ayos ka na. Until you have given up yourself to Him, you will not have a real self. Amen? Kailangan buong puso talaga nating isusuko. Number 2 po. Number 2, sabay-sabay natin basahin, expect to excel and worship at their lifestyle. Una, kailangan maging disipulo ka. Pangalawa, kailangan po mag-excel ka sa pagsamba. At hindi lang po mag-excel sa pagsamba, kailangan maging lifestyle mo.
Sino po bang hinahanap ng Diyos sa huling panahon? Yung mga totoo at tunay na mananamba. Sabi mo sa iyong katabi, worshiper ka ba? Hindi lang po pang linggo, hindi lang po pang gawain. Dapat po ito ay lifestyle. Meron po naka-ready na yon? Alam ko may ano dyan eh. Sorry po. May film clips, no? Yet a time is coming and now has come when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For they are kind of worshipers that Father seek. Hindi sa galing ng pagtugtog, hindi sa galing ng pag-awit, no? Hindi sa paggaling ng pagsayaw. Maring mataas tayong tumalon, magaling tayong sumayaw. Pero kung hindi lifestyle yung worship, hindi ikaw yung hinahanap ng Lord. Sino raw hinahanap ng Lord? Yung mga tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Bakit nag-off? Sabi sa verse 24, 23 po yun, God is Spirit and His worshiper must worship in the Spirit and truth. Tingnan po natin, panoorin po natin yung video clips. Narinig niyo po? Naintindihan niyo po, Bisaya man siya? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po, ba't nawala yung signal? Ang ganda po ng sinabi niya, di ba? Sabi niya, yung magdadala sa'yo sa stage, hindi yung galing mo eh. Di ba? Kung hindi yung, yung presence ng Lord. Dito po mayroon ako sinulat, worship isn't about the people. Worship isn't even about the music. Worship is about giving God the honor and glory He deserves. Tandaan niyo po, character, spiritual development, intimacy with Jesus. Ano sabi po niya sa uli? Marami daw po nabe-burn out sa ministry. No? Nabe-burn out. Ano ibig sabihin po ng burnout? Napapagod. Diba? Kasi ang pag-worship po, hindi lamang po sa skill, hindi sa galing. No? More than that, intimacy with Christ. Sabi mo sa iyong katabi, dapat maging intimate tayo kay Lord. Amen? Ulitin ko po dito, worship isn't about the people, worship isn't about the music, worship is about giving God the honor and the glory He deserve. Kaya dapat po maging intimate tayo sa Panginoon. Diba? Sabi po ng Daniel 11:32, this is one of my life verse. Sabi po ng Daniel 11:32, those who know their God, ano po mangyayari? They will go stronger. Hindi sila mabu-burn out. They will go stronger. And they shall do great exploit for God's glory.
Hindi lang po exploit eh. Ang sabi po doon, great exploits. Kahangahangang mga bagay ang kanyang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka na? Yung nakakakilala daw po sa Diyos, hindi daw po nag-burnout, hindi daw po humihina. No? Diba? Sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 31. Diba? Ano mangyayari? No? But he who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall walk but not go and faint. They shall run but not go weary. Kahit tumakbo ng tumakbo, hindi mapapagod. Kahit lumakad ng lumakad, hindi manghihina. Bakit po? Kasi nare-renew yung kanyang strength because of his intimacy with God. Palagay niyo po, ilang taon na ako sa ministry. Kami po ni Apostle. 1980 po, nag-start na ako sa ministry. 1979, makilala ko si Lord. Wala po akong natatandaan. Almost 45 na po. Kasi nakakilala ako sa Panginoon December December 1979. So pagdating na December po, 45 years na. Wala po akong natatandaan na naglaylo ako. Kasi nararamdaman ko po yung lakas ng Lord araw-araw. Pangarap ko pa nga ako, 120, nagbabasketball pa ako at nagtatumbling pa ako. Yung bishop po sa Laguna, nag-birthday po siya. So, dapat daw po, pag bumati kami, kakaiba, energetic. So, bago po kami bumati, tumambling po ako ng tumambling. Kaso, nasa harapan po siya, hindi niya nakita. Kaya nag-request siya, Bishop, pwede po bang gawin niyo sa stage? Kaya nag-tumbling po ulit ako sa stage. Kaya masaya siya. At may AIDS, ilang taon na po kaya ako? 36 na po ako. Hindi pa rin po ako nagpapatalo sa mga kabataan sa basketball. I can play with them hard. Nakikipagbangagang pa ho ako sa ilalim. No? Nakakatakbo po ako ng pabalik-balik. Minsan sinisigawan ko pa yung mga kasama kong kabataan, baba kayo! Hindi kayo makababa, hindi na makatakbo. Pero gulat po sila at may AIDS, nakakatakbo pa ako ng ganung kabilis. Basketball tayo. Next point po. Number 3. Sabay-sabay po natin basahin. Experience, character, build up. Kailang maranasan po natin na nabibuild yung ating character. Being is more important than doing. Sabi mo sa katabi mo. Being is more important than doing. Yung doing po, panlabas lang yun. Diba? Pwede masipag ka sa mga Bible study, pwede mong puntahan lahat ng mga prayer meeting, pwede mong puntahan lahat ng mga conference. That is doing. Pero kung yung being natin hindi naman nabago, wala pa rin pong mapupuntahan. Kaya malaga po itong pangatlo, experience, character, build up. Sabi mo sa katabi mo, marami na bang nabago sa'yo? Marami na po bang nabago? Amen. No? May mga Christian po ang paborito nila, Hebrews chapter 13 verse 8. Alam po ba yon? Jesus is the same yesterday, today, and forever. May mga Christian na ganyan. I am the same yesterday, today, and forever. Chismosa noon, chismosa ngayon, chismosa pa rin magpakailanman. Marites noon, marites pa rin ngayon, marites pa rin magpakailanman. Pero ang sipag sa ministry, lahat ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, salamat, wala dito yon. Naalala ko yung nasa Thailand kami. Napanood nyo ba yung
Pero yung aming MC, sabi niya, mga pastor daw nag-usap-usap. Eh, syempre, ano yun eh, pagka mga pastor nagsasama-sama, talagang nagkukwento yan ng mga kahinaan. Kasi gusto nilang ipanalangin sila ng isa't isa. So yung isa nagkwento, alam mo, kahinaan ko, pera eh. Ewan ko ba, pag nakakakita ko ng pera, nanginginig yung yung kamay ko eh. Hindi ko nabibigay yung tithes ko eh. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Tapos sabi ng po niya, hindi, ako, din ang kahinaan ko eh. Pag nakakita ko ng maganda, hindi lang ako napapatingin, muling napapalingon. Tapos sabi naman isa, mas matindi ang kahinaan ko eh. Ano yun? Lahat ng mga pinagkakatiwala sa aking gamit, ginagamit ko eh. Lahat po nagsabi ng kanya-kanyang mga kahinaan. Tapos yung isang pastor, tahimik. Sabi niya, pastor, bakit tahimik ka? Ano bang kahinaan mo? Sabi niya, ang kahinaan ko kasi yung lahat ng narinig ko, kinikwento ko eh. Yari sila. Yari yung mga pastor. Napatahimik lahat. Wala nang magkikwento. Sabi mo sa katabi mo na pagkakatiwalaan ka ba? Okay na ba yung being mo? No? Nakita niyo po si Lord, di ba? Inilapit sa kanya yung isang babaeng nahuli saan? Sa kasalanang pangangalo niya. Tanong, sinong humuli? Imagine, ng boboso. Paano nilang nahuli yung kung hindi nila binusoan, di ba? Nahuli nila sa actual na pangangalo niya. So anong parusa? Batuhin hanggang mamatay. Stone to death. Sabi niya, Panginoon, ito babae nangangalo niya. Ano bang dapat gawin sa kanya? Di ba tinanong pa nila si Jesus, batuhin hanggang mamatay. Sabi ni Jesus, ano sabi niya? Ang sinumang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa babaeng yan. Ano ginawa ni Jesus? Sabi ng Bible, nagsulat sa lupa. Alam niyo, marami pong Bible school na divide. Tinatanong kung ano yung sinulat na Jesus sa lupa. Gusto niyo malaman kung ano yung sinulat? Nagdidibati kung ano yung sinulat. Huwag mo nang alamin kung ano yung sinulat. Sa buhangin nga sinulat eh. Di ba? Pag sinulat mo sa buhangin, ano mangyayari? Mabubura agad yun eh. Para ka sumulat sa tubig, pautang nga, lista mo sa tubig. Ano ibig sabihin nun? Wala nang bayaran. Kaya pag may nangutang sa'yo, ilista mo nga sa tubig. Wala nang bayaran yun. Kalahin niyo po sabi ni Jesus, ang sino mang sa inyo yung walang kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng yan. Meron po bang bumato? Wala eh. Makatapos ni Jesus sa sumulat sa buhangin, isa-isang umalis. Kung ano man sinulat ni Jesus, ang alam ko, nag-convict sa mga taong naroon, kaya sila isa-isang umalis. At nang lumingin si Jesus, sabi niya, may bumato ba sa'yo? Sabi niya, wala po. At ang sabi ni Jesus, ako man ay hindi rin babato sa'yo. Go on and sin no more. God is very interested in our being. Amen? Mga youth, taas ang kanang kamay. Masipag sa mga gawain. Pero pag inuutusan sa bahay, ginagawa excuse. Magugas ka, Nay, may Bible study kami, magagalit sa apostle pag na-late ako. Ginawa pang excuse yung Bible study. Dapat po, mas lalo kang maging masipag sa bahay. Hindi ka na inuutusan, naglilinis ka pa ng bahay. Doon po makikita ng iyong magulang na talagang may binago sa character mo. Pangatlo po, experience, character, build up. Therefore, I urge you, brother and sister, sabi po ng Romans 12 verse 1. Ano raw po ang pinakikiusap ni Apostle Paul? In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. And what is that living sacrifice? Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
Hindi pagalingan ng pagkanta, hindi pagalingan ng pagtugtog, hindi pagalingan ng pagsayaw, hindi paramihan at pa-perfect ng attendance sa church. Ang mahalaga po, may pagbabago sa being. Amen? Sino po dito empleyado, lagi nabibigyan ng bonus dahil tuwan-tuwa ang boss sa kanya? Walang absent. Yung aking may bahay po, 20 years nagtrabaho sa SM, walang absent. Kalain mong manganganak na ho, pumapasok pa. Magugulat ako, pagdating sa bahay, manganganak na lang, nakapasok pa. Walang absent. Kaya, alam niyo po ba, laging perfect attendance, 27 years. Walang absent po. Ito niyo po, 15 taon na sa Spain, wala pa ring absent. 50 years na, wala pang bakasyon sa Pilipinas. Ayaw mag-absent eh. Akita ho kayo ng ganyan? Ayaw talaga mag-absent. 27 years sa SM, walang absent. 15 years sa Espanya, wala pa ring absent. Tanungin mo yung katabi mo, may absent ka na ba sa church? O bakit sa trabaho wala kang absent? Tapos sa church may absent ka? Nakakayaho yun. Amen? Being is more important than doing. Amen? Verse 2 po ng chapter 12 ng Romans, sabay-sabay natin basahin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po, do not conform, but transform. By what? By renewing of your mind. Amen? Minsan nakakalungkot. Kabisado lahat ng palabas at lahat ng artista sa TV, pero yung mga Bible character, hindi kilala. Tinanong po, sino ba si Goliath? Asawa ni David. Bakit po asawa? David and Goliath. Nakakalungkot po, di ba? No? Colossians 2:7. Sabay-sabay po natin basahin. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong, and the truth you will taught, and you will overflow with thankfulness. Yung tao pong lumalalim daw po. Saan? Sa pananampalataya. Sa Panginoon. Ano raw po ang nag-uumapaw sa kanyang puso? Di ba? Pasasalamat. Thankfulness. Sabi po ni Cirilo, who is the mother of all virtue? Kilala niyo po ba si Cirilo? Isang Greek philosopher. Who is the mother of all virtues according to him? Gratefulness is the mother of all virtues. Yung gratefulness po na hindi G-R-E-A-T, na great, no? Gratefulness, G-R-A-T-E. No? Grateful. What do you mean by being grateful? Being thankful. Ma? Ano sabi ng 1 Thessalonians 5:17 and 18? Pray without ceasing. Diba? Pagkatapos po sa verse 18, ano raw po ang dapat gawin? Lagi kang magpasalamat. For this is the will of God through Christ Jesus. Dapat daw po napupuno ang ating puso ng pasasalamat. Sino po ba yung mga namatay sa disyerto na milyon na tao? Sino po yung mga yun na namatay sa desert? Yung po yung mga laging nagre-reklamo. Murmuring. Di ba? Reklamador. Mabuti pa sa Egypt, may pipino. Mabuti pa sa Egypt, may karne. Mabuti pa sa Egypt, mayroong sibuyas. May bawang, may sibuyas. No?
Tapos dito, sa disyerto, walang pagkain, walang mana. Puro reklamo. Ano nangyari? Lahat daw po, ng mga nag-murmur, hindi nakaabot sa promised land, namatay sila sa desert. Imagine niyo po si Job, namatay na ng 10 anak. Parang napaka-word ng pagkatao ni Job. Namatay na ng 10 anak, nawala ng malaking bahay, naubusan ng ari-arian, naging napanganib ang kanyang buhay, nalagay sa panganib. Pero punong-puno pa rin ng thankfulness ang puso niya. Naalala niyo po yung Udoy? Sino kakaalala ng Udoy? Merong isang pamilyang lumulutang sa Ilog Pasig. Ano nangyari nung lumulutang? Nasa ibabaw sila ng bubong ng bahay. Tapos papunta doon sa tulay. Nilamon ng tulay. Kinabukasan po, nang in-interview ang lalaki, sapagkat siya na lang po ang nabuhay. Yung pamilya niya, asawa niya, mga anak niya namatay. Alam mo ang sabi niya? Dapat namatay din ako. Narinig po ba natin kay Job yung salitang yun? Nung mamatayan siya ng 10 anak. Diba? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, ang Diyos ang nagkalob, ang Diyos ang babawi. Purin ang pangalan ng Panginoon. Sino pong naiwanan ng boyfriend na halos magpakamatay na? Boyfriend pa lang ho yun. Ang problema, 1 linggo lang kakilala. Lunes, nang tayo magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka sa akin. Huwebes, sinagot naman kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Sabado, ay nagkatampuhan. Linggo, nagkahiwalay na. 1 linggong pag-ibig. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Grabe. Si Job po, 10 anak na matayan, nawala ng kabuhayan, nawala lahat-lahat. And yet, full of thankfulness ang kanyang puso. Sabi ni Habakuk, kahit walang bunga ang igos, kahit walang bunga ang ubas, kahit walang langis ang ulibo, kahit walang pagkain sa pagkainan, kahit walang hayop sa kaparangan, yet I will rejoice in my God, my salvation. Yung mga tao pong binabago yung being, punong-puno ng pasasalamat. Wala nang pagkain, nagpupuri pa sa Panginoon. Nawala ng mga mahalagang bagay, nagpupuri pa sa Diyos. Dapat po yung puso natin punong-puno ng pasasalamat. Next, let's move on. Sabay-sabay natin basahin. Jesus modeled perfectly how to handle our most painful circumstances. Diba? Magsabi ka po ng isang bagay na pwedeng mangyari sa isang tao na kanyang ikakatisod sa pananampalataya. Di ba lahat ng bagay nangyari kay Jesus? Pinagbintangan ng isang kasalanan na hindi niya ginawa. Inabuso ng matindi, pinalo ng paulit-ulit. Pinagpasan ng kanyang sariling cross, na pagpapakuan sa kanya, namatay, sinaksak, namatay. Pero sa itaas ng cross, yung being niya perfect. Bakit po ang unang nasabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. At sa oras ng sandali ng kamatayan, nagpasalamat pa sa Diyos, into your hands I command my spirit. Grabe. Wala daw pong tukso na dumaan sa lahat ng tao na hindi dinaanan ni Jesus. Pero si Jesus, hindi nagkasala. Sabi mo sa katabi mo, ayusin na natin yung being natin. Luke 22 verse 44, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ano po yung eksena niyan? Papatay na si Jesus. Diba? Paalam na niyang papatay na siya, pero anong ginawa niya? Nananalangin pa ng matindi. Sabi niya sa mga alagad niya, manalangin nga kayo.
Ilang beses niyang binalikan at tinuro ang manalangin yung mga disciples. 3 beses. 3 beses din niyang natagpo ang tulog. Kaya sinabi niya yung word na yun, the spirit is willing, but the flesh is weak. Bakit po hindi nababago yung ating being? No? Sabi mo sa katabi mo, huwag puro tulog. Mananalangin na lang, natutulog pa. Sino na nanalangin dito yung amen, kinabukasan na? Natutuwa po ako pag prayer time, di ba? Tapos pagkatapos mag-pray, anong gagawin natin? Picture. Di ba? Picture, patunay na nag-pray. Meron kaya dito nandadaya sa picture? Oh, pray na tayo. Picture na. Alam niyo, uso po sa kapulisan yon, sa kasimbayanan. Picture. Pagkatapos mag-picture, wala nang Bible study. Alis na yung mga pulis. Sorry, pastor, busy po. Kaya ang nangyayari po sa kapulisan, for picture sake lang, at for attendance sake, walang pag-aaral. Hindi makapagreklamo yung mga pastor kasi si Major yung naandun. Si Colonel yung naandun. Nawa po, maging katulad tayo na Jesus, mamamatay na, nagpe-pray pa. Antindi po nun, di ba? Next po, number 4. Sabay-sabay natin basahin. Prepare to be a blessing to others. Ulitin ko po, prepare to be a blessing to others. You are blessed by God to become a blessing. Amen? Pinagpala ka para maging pagpapala. Amen po ba ron? Hindi yung ikaw na lang yung receive ng receive. Ang alam ko po, nung unang-una nating natutunan, nung mga bata pa tayo, ay close open. Yan ba yung una mo natutunan? Di ba? Tuwan-tuwa yung nanay natin, kahit hindi tayo close. Pag sabi, close, pero naka-open tayo. Close, open, close. Pag gumaganong-ganon na yung kamay natin, no? Di ba? Tuwan-tuwa na tayo. Tuwan-tuwa na yung nanay natin. O mayroon po bang mga anak dito? May mga anak po ba kayo na maliit pa lang? Di ba? Lalo na pag tinuturuan, excited, yung unang-unang mabanggit. Di ba? Yung panganay ko pong anak, lahat ng ginawa niya, itinatala ko po sa record book. Yung unang salita niya, unang smile niya, unang hakbang niya, lahat nakasulat po. Pagdating doon sa pangalawa, wala na. Unang anak po, na unang buwan, agawan kami sa pag-aalaga. No? Kunting iyak lang, gising kami, asikaso agad. Pagkatapos ng 3 buwan, wala na, patagalan na kami ng tulog. Pag umiyak, prepared to be a blessing to others. Sinong unang-unang dumarating dito para mag-ayos ng upuan? Wow! Palakpakan naman, bigyan ng bagsak na isa. Sinong pumupunta dito para ayusin yung ating mga instrumento? Sinong mga musician laging nililinis yung kanilang instrument? Amen. Sino kung unang-unang dumarating dito, lililinis agad yung CR? Yung janitor. Alam niyo po, napakalaking pagpapala na yung ating bahay sa bahan, bago dumating yung mga mananamba, ayos na. Hindi ka narito para pagpalain lang. Ikaw ay narito para maging pagpapala sa iba. Sino maraming pagkain dyan sa bayan, iniisip niya, ay mga kapatid, kailangan may dala tayong pagkain sa church. May pandesal po ba dyan? May Dunkin po ba dyan? Ang daming blessing sa bahay, dali nga natin sa church. Diba? Alam mo ka naman po, mga faithful giver kayo eh. Taas nga po mga faithful dito. Ang sarap po na maging pagpapala sa iba. Amen? Bakit po? Sino ba ang blessed? Yung tumanggap
o yung nag-bless? Ano sabi sa Bible? Blessed is he who receive. Ganun po ba? Hindi. Blessed is he who gives than he who receive. If you want to be blessed, dapat bukas ang palad na i-bless ang iba. Tingnan po natin to. Do not be deceived. God is not to be mocked. Whatever a man sows, he will reap in return. Galatians 6:7. Kung ano raw yung tinanim, siya raw aanihin. Kung ano raw po yung tinanim mo, siya mong aanihin. May isang puno, anong bunga? Ang bilis sumagot eh. May isang puno, anong bunga? Mais. Siyempre, may isang puno, ang bunga ay mais, siyempre. Nagtanim ka ng mangga, pwede bang umani ka ng buko? Hindi. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Diba? Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Ang Diyos po hindi pwedeng maloko. Diba? If you expecting more blessing, more seeds to plant. Dapat marami kang itinatanim. At kung yung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Sorry po, lumagpas ng isa. Balik tayo. There are signs of mali ata na pindot ko, no? Ayan. Ayun. Yun, 10 signs of deeply rooted in Christ. 10 mga palatandaan na malalim na yung ugat mo kay Kristo. Number 1 po, bumalik po. Number 1, basahin po natin. Sa Colossians 2:6 po, kailangan tumanggap na raw siya kay Kristo. Pangalawa, learn and is instructed. Siya raw po ay natututo at tumatanggap ng instruction. Diba? Pangatlo po, ano yan? Has a grateful heart. Meron daw po siyang mapagpasalamat na puso. Pang-apat po, does not follow the way of the world. Hindi siya sumusunod sa takbo ng mundo. Hindi na siya sumusunod sa takbo ng mundo. Kung anong uso. Hindi na siya nakikiuso. Minsan nagulat po ako. May isang pastor. Sabi ko, bakit ganyan ang kulay ng buhok mo? Nakikiuso lang, pastor. Alam niyo kung anong kulay? Parang parot. Nakita na kayo ng parot. May kulay berde, may kulay dilaw, may kulay blue. Sabi ko, grabe yung buhok mo. Nakikiuso lang. Noon po, pagka may punit ang pantalon, tinatahi agad ng nanay ko. Ngayon po, pinupunit yung pantalon. Punit na punit pa. Kung ano yung punit na punit pa, ang mahal-mahal pa. Magkano po ba yung punit na pantalon? Di ba ang mahal? Mas mahal pa doon sa walang sira. Nakakita po ako ng pastor, oh. Alam niyo ba yung punit ng pantalon hanggang dito, malapit na po sa singit. Hindi, singit na talaga. Sabi ko, bakit ganyan yung pantalon mo? Nakikiuso lang. Nakikiuso lang. Pati yung punit ho, gasingit eh. Sino po nakapunta na sa Great Eastern Hotel? Hanga po doon sa mga waiter na babae. Yung mga host doon. Sino po nakapunta na sa Great Eastern Hotel? Quezon Avenue. Diba? Dati pa. Anong napansin niyo sa mga waitress doon? Ang haba, diba, ng kanilang ng uniform hanggang dito.
Kaya lang pag tumagilid po, yung slit hanggang dito. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang makikiuso, ha? Does not follow the way of the word. Hindi na sumusunod. So, pang-apat po yan. Pang-lima, sabay-sabay, keep good company. Sino daw po yung kanyang gustong kasama? Diba? Bad company corrupts good character. Diba? Pag ang kasama mo ay mga daldarero at chismosa, ano mangyayari sa'yo? Mahahawa ka, di ba? Magiging marites ka na rin. Pag ang kasama mo magnanakaw, kahit hindi ka magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin, madadamay ka na. Kaya, bad company corrupts good character. So, paano po makikita nating mag-uugat na tayong malalim? Keeps good company. Dapat yung mga kasama mo, pinipili mo na. Amen ba? Pang-lima po. Pang-anim. Sabay-sabay? Delights in God's law. Sino po sa inyong mahal na mahal ang salita ng Diyos? Diba? Isa sa napakagandang talata po, Psalm chapter 1 diba? Lalo na pagdating doon sa verse 3. Ano sabi doon? Ano sabi sa verse 3? You will like a tree planted beside the stream of waters. Diba? You will bear fruit in season. No? Your leaves will not go withered. Hindi daw po matutuyo ang iyong dahon. At whatever you do shall prosper. Pag nasa tamang company ka po at mahal na mahal mo ang salita ng Diyos, yun yung nakatanim sa puso mo. Magiging ka raw tulad ng isang halaman na nakatanim sa tabi ng batisan. Mamumunga sa kapanahunan. At hindi raw po malalanta ang mga dahon. At anumang gawin ng kamay, siya'y magtatagumpay. Mayroon pong puno doon sa kapitbahay namin. Napakadamot po. Ayaw niya mamigay ng bunga. Alam niyo po, paborito ko yung puno na yun. Aratilis. Sino paborito aratilis dito? Hindi po maiwasan pag may nakita akong bunga. Talagang pumipitas po talaga ako kahit 3 piraso, 4 na piraso, 5 piraso. Napakadamot po nung kapitbahay namin. Ano yung ginawa niya? Para hindi makuha ng bunga, pinuputol yung mga sanga. Tinataas na lang yung tira. May mga kapitbahay kami mauutak po. Kinukuha pa rin. Sinusumgit. Ano yung ginawa niya? Pinutol na lang yung puno. Imagine niyo, para walang makakuha, pinuputol. Pero niyo po, may kapitbahay kami na talagang palabigay po siya. Alam niyo ba, yung puno ng bayabas niya, pinamimigay lang niya, hindi ko tumitigil sa pagbunga. Doon po sa tinuturuan ko ng Bible study, may isang balon doon. May 2 balon. Yung isang balon, lahat pwedeng umigib. Yung isa, ipinagdadamot, walang pwedeng umigib. Alam niyo yung nangyari doon sa balon niya? Natutuyo po. Pero itong pinamimigay na tubig, hindi ho natutuyo. Ganun po yung umuugat sa Panginoon, hindi natutuyuan. Pang-7. 10 lang po yan. Pang-7, meditates on Scripture. Tuwan-tuwa po ako pag nakakita ako ng mga tao na nagsusulat talaga. Ako po talaga, lahat ng conference, yung notebook ko po pag 5 araw, napupuno sa conference. Sulat ako ng sulat. Alam niyo bakit? Yung naririnig mo, ilang lang po ang matatandaan mo. Tama? No? Kahit magaling ka mag-memory, makakalimutan at makakalimutan mo. Pero pag sinulat mo, lahat ng narinig mo, ano mangyayari? Mababasa mo, marerecall mo, at hindi mo makakalimutan. Diba? Pang-8 po, trust in God.
yung pagtitiwala mo sa Diyos, talagang matindi na, lumalalim. Pangsyam po, does not weathered in fear when trials come. Hindi po siya matatakot kahit may mga pagsubok na darating. And last point po, bears fruit for the kingdom. Nagdadala ng bunga para sa kaharian ng Diyos. Jeremiah 17 verse 8 po. Sabi mo sa katabi mo, malalim na ba ang ugat mo? Ano po yung binuo nating keyword? Yung 1, 2, 5. Nakita niyo po? Ano yung binuo nating word? Guess what? Tingnan ko po, kung talaga nagsusulat kayo, ano yung nabuong word? 1, 2, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Anong nabuo? Tingnan niyo po yung first letter. Anong nabuong salita? Ha? Deep ang nabuong salita? Sigurado kayo? Di ba number 1, disciples is a must. Pangalawa? Amen. Pangatlo? Pang-apat? At panglima? Wala nang panglima kasi deep po. Deep yung ating keyword. Sabi mo sa katabi mo, lumalim ka na. At yan po yung mga signs na ang isang tao ay malalim na sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay yumuko? Continue to focus on God right now. Ina-expect ng Lord na tayo'y lumalim sa pananampalataya. At kapag lumalim, matutulad tayo sa isang puno na kapag ang ugat ay malalim, kahit bagyuhin, hindi siya matitinag. Kapag malalim ang ugat, mas nakaka-penetrate siya ng maraming tubig. At kapag maraming tubig, hindi matutuyo ang kanyang mga dahon. Mamumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ng kanyang mga kamay ay pagtatagumpayin. Sa oras tang ito, patuloy nating hangarin sa Diyos na hindi lang tayo lumago, hangarin natin na tayo'y lumalim sa pag-ugat kay Kristo. Na kapag malalim ang ating ugat, matibay ang pundasyon. Hindi kayang gibain ng kahit anumang mabigat na pagsubok. Sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Sa oras pong ito, continue to meditate His Word. Continue to talk to the Lord. Kasapin mo ang Panginoon. At habang kinakausap mo ang Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, baguhin mo ang aking being. Not just the doing side, but the being. Yung aking character, ma-build. Yung aking pagkatao. Sabi ni Santiago, ang pananampalataya ay nadadagdagan ng katyagaan, nadadagdagan ng pagpapasensya, nadadagdagan ng mga positibong mga bagay. Dapat nababago ang ating pagkatao. Father God, naririnig mo ang samot dalangin ng bawat isa sa amin. We entrust our whole being unto you. Build our character. Change our attitude. Alisin mo po yung mga negatibong bagay sa aming puso. Palitan mo po ito ng positibong bagay. Katulad ni Job, in spite of circumstances ng buhay niya,
hindi siya sumuko. Buong puso pa rin siya nagpasalamat sa Diyos. Help us to become a blessing as well sa mga tao naming kasama. Hindi po ako magiging pabigat, sa halip magiging pagpapala. Kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay sa oras na ito. Ay yung mga salita ay mag-ugat ng malalim sa aming mga puso. And through the power of the Holy Spirit, masunod namin kung anong character meron ka. The way you talk, the way you think, and the way you act. Punuin mo ng mga positive traits ang aming pagkatao. Upang mas marami kaming madala, mga kaluluwa, mga tao sa iyo. Sabi mo sa Daniel 12 verse 3, those who are wise brings many people into the righteousness of God, and they will shine like the stars forever in the permanent. Patuloy mong pagningasin ng aming mga ilawan. As you said in Matthew chapter 5, luwalhatiin nyo ang inyong amang nasa langit sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Salamat po, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. At patuloy po naming hinahangad na kami patuloy na mag-ugat at lumalim sa pagkakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. And we know that those who knows their God shall never lack of good thing. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Everybody says, Amen, Amen, and Amen.